Isang nakakakilabot na alaala ang bumalik kay Shiva, ang araw na si Indra ang God of Thunder, mag-isa ay hinamon sila ni Rudra sa isang laban na 2 versus 1. Ngayon, si Indra, mas malakas kaysa dati, ay tinambangan ng dalawang assassin god. Nagsimula ng magpanik ang mga Hindu gods, pero biglang nagsalita si Shiva, binitiwan niya ang mga katagang hindi malilimutan, ang kaibigan nilang si Indra ay hindi matatalo, kahit patambangan ito ng mga kasamahan ni Zokey. Ito ang tatalakayin ko ngayon, kaya kung handa ka na, Teren at simulan na natin. What's up mga Cooks, Manga Moto nagbabalik. Record of Ragnarok spin-off, The Apocalypse of the Gods Kabanata 11. Hindi patas. Sa umpisa ng kabanata, bumalik tayo sa eksenang kung saan buong tapang na inanunsyo ni Sun Wukong sa lahat ng mga gods na naruroon na kapag siya ang nanalo sa tournament ng Apocalypse, kakanselahin niya ang paglipol ng sangkatauhan. Biglang nag-init ang buong arena, nagalit ang mga Diyos. Maraming masasakit at hindi kaaya-ayang salita ang ibinato kay Sun Wukong. Hindi nila matanggap ang layunin niyang iligtas ang sangkatauhan mula sa tiyak na kapahamakan. Sa gitna ng kaguluhan, dalawang anino ang tahimik na nagmamasid mula sa dilim. Si Nike, Diyosa ng tagumpay at tagapaglingkod ni Zeus, ay kasama ang kanyang kapatid na si Zelos, ang Diyos ng kompetisyon. Ayon kay Nike, hindi na siya nagulat, kilala raw niya si Lord Zeus, alam na nito na may gulo talagang mangyayari sa tournament na ito. Pinag-usapan din nila ang sinabi ni Sun Wukong, na magiging masaya raw ang mga susunod na mangyayari. Para kay Nike, imposible ang nais ni Sun Wukong, hindi yun basta-basta maipatutupad. Inutusan ni Zelo si Nike na ipunan na ang mga Divine Honor Guards. Para sa kanya, kailangang masigurong tuloy ang Ragnarok. At kung may hawad lang, kahit sino pa man, handa siyang tapusin ito, kahit palabagin niya ang utos ni Zeus. Pero hindi lang si Sun Wukong ang sagabal sa kanila. Samantala, sa mismong palasyo ng Olympus, isang nakakakilabot na tanawin ang bumungad sa atin. Nagkalat ang mga katawan ng mga sundalong walang buhay sa sahig. Nang pumasok pa sila, mas nakapanlulumong eksena ang bumungad, wasak ang mga pader, sira ang mga haligi, at walang senyales kung ano o sinong nilalang ang may gawa nito. Anong klaseng halimaw ang sumalakay sa Olympus? Tanong ni Zelos, habang bakas ang gulat sa kanyang mukha. Bigla, may narinig silang malakas na pagtawa. Sa susunod na panel, makikita si Belial, nakaupo habang nanunood sa isang malaking monitor screen. Ang kanyang pinapanood, ang matinding laban ni Zeus at Cronus. Habang tinitingnan ang mga eksena, nagtataka si Belial. Hindi niya maintindihan kung bakit parang ang kalmado pa rin ng Valhalla. Tuloy lang siya sa panunood, halatang aliw, nasisiyahan siya sa bawat bakbakan. Ngunit sa di inaasahang sandali, sumigaw si Zelos ng huwag kang gagalaw. Natuntunan nila ang salarin sa likod ng pag-atake sa Olympus, at ito nga ang Demon God. Agad itinutok ni Zelos ang kanyang espada sa kanya, handang lumaban anumang oras. Napalingon si Belial, at may malamig na tanong sa magkapatid. Nasa magandang parte na siya ng palabas. Bad trip siya sa biglaang pangi-istorbo ng dalawa. Handang lumaban ang magkapatid pero naging alerto si Zelos. Base sa itsura ng kaharap nila, agad niyang nakilala kung sino ang nakaupo sa harap nila, walang iba kundi si Belial, ang Demon God. Hindi na siya nagdalawang isip, sigurado siya. Ayon sa mga report, ito na nga ang nilalang nakabilang sa mga kinatatakutang outer gods. Isa si Belial sa mga ipinagbabawal na lapitan o kausapin, sobrang delikado, sobrang makapangyarihan. At kabilang siya sa mga outer gods na untouchable. Dito na binanggit ni Zelos ang ginawa ni Belial sa loob ng banal na palasyo ng Olympus. Ang mga makahayop at barbaric na gawain nito, parang wala siyang takot o respeto sa sagradong lugar. Tinanong pa ni Zelos kung akala ba ni Belial ay basta na lang nilang hahayaang maulit ang mga ginawa niya. Ngumiti lang si Belial. Isang ngiting puno ng pang-aasar. Kasabay niyon, kumalat ang nakakakilabot na aura sa paligid. Inulit pa niya ang sinabi ni Zelos, na para bang pinaglalaroan lang ang sitwasyon. Sinabi niyang parang mali yata ang pagkaintindi ni Zelos sa nangyayari. At sa isang iglap, nasa harap na siya ni Zelos, walang naramdamang paggalaw, basta nandun na lang. Napaatras ang magkapatid sa gulat. Hindi nila inasahan ang ganoong bilis. Tinanong ulit ni Belial kung sigurado ba talaga si Zelos sa mga sinasabi niya. Dito na napansin ni Zelos na alanganin ang posisyon niya. Nakaharang na ang hinliliit ni Belial sa kanyang espada. Hindi niya magawang igalaw ito. Hindi niya maitaas. Sunod na tanong ni Belial, kung sa tingin ba niya ay kaya siyang kontrolin ng kahit sino. Pareho lang naman daw silang Diyos.
At sa hanay ng mga Diyos, walang nagpapakontrol sa iba o walang pumapayag na mapasailalim ang sarili sa kung sino. Tuloy pa ni Belial, kung ano mang balak ni Zelos, gawin niya ang nais niya. Pero siguraduhin niya lang na kaya niya ang magiging kapalit. Sa sumunod na eksena, nagtalsikan na ang dugo, hindi malinaw kung ano na ang nangyari sa magkapatid, bigla na lang naputol ang eksena. Malilipat ang tagpo sa arena. Sa isang bahagi nito, naroon sina Shiva at ang iba pang mga Diyos ng Hindu-pantheon. Binanggit ni Shiva na si Indra na ang susunod na lalaban. Nagtanong si Agni kung sino ang makakalaban ni Indra, sasagot na sana si Varna, pero sumingit si Brahma, si Zuke daw ang magiging kalaban ni Indra. Si Zuke, isa sa mga outer gods na kilala bilang unfair, ay kinatatakutan sa Valhalla bilang isang divine professional. Isa rin siya sa mga miyembro ng legendary Four Gods Assassination Corps, at hindi lang basta miyembro, kundi siya mismo ang pinuno ng grupo. Nagulat si Varna. Napagtanto naman ni Vishnu na ibig sabihin ay hindi pwedeng magpabeya si Indra sa labang yun. Tinanong ni Varna si Shiva kung anong iniisip nito. Pero ang sagot lang ni Shiva, hindi raw niya alam. Sabay-sabay napalingon ang mga kasama niya. Parang di makapaniwala. Sabay sabing, tama na ang pagpapanggap. Huwag silang biruin. Gusto nilang marinig ang seryoso niyang sagot o opinyon. Sinabihan naman sila ni Shiva na huwag maingay. Sa ayaw at sa gusto niya, napilitan siyang magkwento tungkol sa isang mahalagang bakbakan noon, ang laban kay Indra. Pero ang totoo, hindi siya ang lumaban, kundi ang matalik niyang kaibigang si Rudra. Inamin din ni Shiva sa mga kapwa niya Hindu gods na hindi sila talaga naglaban ni Indra. Matagal na raw nang talunin si Indra, ang God of Thunder. Pero ang Indra noon at ang Indra ngayon, siguradong malayo na ang agwat. Kaya kahit si Shiva, hindi na masabi kung gaano na ito kalakas. Isa lang ang sigurado, mas matindi na ito ngayon, walang duda. Napangiti sina Brahma, Varna, Agni, at Vishnu sa narinig. Sabay biro pa ni Shiva, tumahimik na lang sila at panoorin na lang kung paano lumaban ang kaibigan nila. Sa Apocalypse Arena naman, sa lagusan ng mga mandirigma, papasok na si Indra para sa laban niya nang bigla siyang harangin ng isang hindi inaasahang god. Tinanong siya nito, ikaw ba si Indra? Para bang gusto lang nitong makasigurado. Tinignan siya ni Indra at tinanong pabalik, may kailangan ka ba? Ngumiti si Baiho at sinabing alam niyang malapit na ang laban ni Indra, pero bilang isang martial artist, isa itong bihirang pagkakataon, kaya humiling siya ng isang laban. Nagulat si Indra sa biglaang paanyaya. Para kay Baiho, si Vritrahan Indra ay isang kilalang kilala at respetadong mandirigma sa kanilang realm, kaya naman itinuturing niya itong isang bihirang pagkakataon, at hinding-hindi niya ito palalampasan. Tinanong ni Indra ang pangalan ng kaharap na god. Nang ipakilala nito ang sarili, napansin rin niya ang presensyang tila nagtatago sa likuran. Tinanong din ni Indra kung sino iyon. Mula sa dilim ay lumantad ang isa pang Diyos, si Xuanwu. Akala raw niya ay matagumpay niyang naitago ang kanyang killing intent, pero agad siyang binara ni Indra, ang babaw naman daw ng pagtatago ng presensya ni Xuanwu. Biglang sumabat si Baiho, pa-joke pero halatang may halong banta. Hindi makakapaniwala si Zuke kapag nalaman niya ang mga mangyayari rito. Sa tono ng boses ni Baiho at sa kumpiyansang ngiti niya, malinaw, parang tiyak niya na may kalalagyan si Indra sa kamay nila. Sabay hirit pa niya, panahon na para kumilos kaming mga assassin gods. Damaloy ang bigat ng kanilang aura, isang nakakakilabot na presensya mula sa dalawa. Sa kilos pa lang nila, ramdam na ang determinasyong patumbahin si Indra bago pa man ito makarating sa laban. Buo ang tiwala nila sa sarili, siguradong sigurado silang kayang-kaya nila ang God of Thunder. Dagdag pa ni Baiho, kahit anong mangyari, kailangan nilang magtagumpay. Yan ang motto ng 4 na assassin gods. Ngumiti lang si Indra. Walang kaba, walang pag-aalinlangan. Biglang naging alerto ang dalawang hamarang sa kanya, tila naramdaman ang pagbabago ng ihip ng hangin. Nakangiting sinabi ni Indra, maganda yang sinabi nyo, sige, simulan na natin. Yari kayo ngayon, akala nyo siguro ganun lang kadali tapatan, ang God of Thunder ng Hindu Pantheon. Sa sumunod na tagpo, nagbubuni ang buong arena. Sigawan, hiyawan, at pag-ugong ng pananibik ang pumuno sa paligid habang ini-anunsyo ni Jarl ang opisyal na pagsisimula ng susunod na round ng Apocalypse match. Hindi na makapaghintay ang mga Diyos sa laban na matagal nilang inabangan. Sa VIP area, ipinakita ang mag-aamang Greek gods. Ang susunod na laban daw, ang Thunder God ng Hindu Pantheon, si Indra, kontra kay Zuke, ang tinaguriang The Unfair. Para kay Hermes, ito ang laban na magandang panoorin.
Tinanong ni Ares sa kapatid kung bakit tinawag na unfair si Zuke. Nagulat naman si Hermes at parang hindi makapaniwala, tinanong niya kung seryoso si Ares na hindi niya alam ang dahilan. Nanlaki ang mata ni Ares at sagot niya, alam naman daw talaga niya ang tungkol kay Zuke. Isa pa, siya ang Diyos ng digmaan, kaya tungkulin niyang siguraduhin na malinaw at tama ang lahat ng bagay. Tumungo si Hermes at sinabing mabuti kung ganon. Dagdag pa ni Ares, gaano man ka-unfair si Zuke, sa harap ng libo-libong mata ng mga manunood sa arena, imposibleng makalusot siya sa pandaraya. Hindi siya papayagan ng mismong sitwasyon. Napatawa si Zeus habang pinakikinggan ang usapan ng dalawa niyang anak. Sinabi niya na ang tinatawag nilang unfair ay kilala rin sa bansag na divine professional. Isa raw siyang uri ng nilalang na kapag inutusan, tiyak na matatapos ang trabaho, walang palya. May 100% completion rate at masigasig sa anuman ang ipagawa sa kanya. Gagawin niya ang kahit ano, basta matiyak lang na matatapos ang misyon. Habang lumalabas si Zuke sa arena, isang kakaibang drone na hugis paniki ang biglang lumipad papunta kay Jarl. Parang may ibinubulong ito. Napansin iyon ng mga manunood at nagsimula silang magtanungan. Hindi nila alam kung bahagi ba ito ng laban o may ibang nangyayari. May ilang sumisigaw pa na kung wala naman daw aberya, sana ay simulan na. Ilang saglit lang, mukhang balisa si Jarl at may bigat sa kanyang tinig nang inanunsyo niyang si Lord Indra, na dapat sanang lalaban sa ikatlong laban, ay kasalukuyang nawawala at hindi nila makontak. Nagulat ang lahat, lalo na ang mga Diyos mula sa Hindu pantheon. Hindi nila alam kung anong iisipin. Dagdag pa ni Jarl, kung hindi pa rin magpapakita si Lord Indra, base sa patakaran ng torneo, madidisqualify siya at si Zuke ang automatikong mananalo sa pamamagitan ng default. Nag-iingay ang buong arena. Nagsimula ng magalit ang mga manunood, may mga sumisigaw, may mga nagmumura. Tila tinatanong ng ilan kung natakot na ba si Indra kaya ito tumakas. Tahimik ngunit may lalim ang sinabi ni Zeus, ito ang tunay na nakakatakot kay Zuke. Sa madaling sabi, bahagi ng lakas niya ang masusing pagpaplano, at kabilang naroon ang kakayahang manalo kahit hindi na kailangang lumaban. Nag-init ang ulo ni Varna at sumigaw kay Shiva, sinasabing wala namang rason para takbuhan ni Indra ang laban. Sumang-ayon si Agni, sinabing baka may nangyari. Dinagdagan pa ni Varna na kailangan na nilang tulungan si Indra. Ngunit nanatiling tahimik at nakaupo si Shiva. Sa katahimikang iyon, tila bumalik siya sa isang alaala, isang lumang tagpo na matagal na niyang ibinaon sa limot. Naalala niya ang laban ng kanyang matalik na kaibigan, si Rudra, laban kay Indra, ang God of Thunder. Naalala niya kung paano hamani ni Indra silang dalawa ni Rudra, nang sabay, walang takot si Indra at nakakikilabot talaga. Dahil doon, mamulong si Shiva, sa isang malamig ngunit matatag na tinig, na kung tinambangan man si Indra, ayos lang. Hindi nila kailangang tumulong. Inilabutan ako sa panel na to dahil binigyan din ni Shiva na si Indra ay hindi matatalo. At dito na nagtapos, alam kong bitin ka sa kwentuhan natin, kaya sorry na agad. Shoutout po muna kina mapansin sa digmaan, mga bayani nagbigay ng hiling na walang hanggan. Sa mga putil ng pawis at tugo sa lupa, labanan na nino, ang takutin ay kumikilos mula sa dilim.